Hello everyone! So meron namang bagong loan app. Bago ko lang siya namalayan, yung pangalan ng loan app na to ay si Peso Mocha Credit Pera Loan. Yung loan app na to meron po siyang 4.8 stars. Pero deserve ba niya yung stars na to? Papautang daw siya ng up to 40,000 pesos. Claim pa niya a secure and trustworthy app. Sinubukan ko yung loan app na to and I'm glad na meron po siyang delete na option. Pero iba pa rin yung praning ka, guys. So, kung gusto nyo makilala yung loan app na to, bago pa man kayo mapadownload, then it's better for you to keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, and dito, sinisilip natin yung iba't ibang mga loan apps para kayo'y mas aware kung okay ba sila o hindi. So, this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Na-notice ko na there's such a thing as an app called Peso Mocha. So, subukan ko muna siya para sa inyo guys. So, notice nyo, yes, may sipon ako. So, please bear with me. So, legit ba yung loan app na to? Well, this loan app claims to be legit. At sabi niya, it's managed by Worldwide Link Finance Corporation. Nakita ko po siya sa list of recorded online lending platform sa SEC. So, rehistrado siya. Wala si Peso Mocha doon, although I did find Worldwide Link. Does that mean legit to? Maybe. Kaya guys, huwag niyo munang i-download. Tapusin niyo muna yung video na to. Tapos kung magbigay ng aking phone number, syempre nagpadala po siya na OTP, and yung OTP ay galing kay V+. V+. Nakalagin ako guys, yung sabi naman niya is 50,000 pesos daw yung maximum loan limit, and even if it claims na siya ay legit, of course, iba pa rin kung tayo ay medyo praning guys, because hindi naman natin pwedeng isubmit kung saan-saan na yung ating personal information, especially sa mga loan apps na masyadong marites, tulad ng gusto talaga nilang malaman or matrack yung ating location para tayo ay mapautang. Mga IDs na tinatanggap ng loan app na to is driving license, PRC, SSS, passport, postal ID, UMID. Merong other options, but I don't know what it really means. New other options is TIN, voter ID, national ID, pag-ibig, at health card. Sa pag-picture ng ID na to, pwede mo naman siyang picturean actual from the camera. Siyempre, i-allow mo yung access sa camera mo, or pwede mo rin siyang pulutin from your phone. Siyempre, kailangan siyang clear guys, dahil kaagad na niyang makakapture yung pangalan mo, yung ID number, and your date of birth. So, magpo-proceed ka sa pag-selfie. So, guys, para hindi na masayang yung oras nyo sa pag-try, only na mabigo kayo, kaya guys, i-reveal ko na sa inyo kung magkano yung in-approve sa akin at kung may kaltas. So, diba, sabi niya sa ads niya, 40,000, may lumalabas pang 50,000. But of course, kung bago ka pa lang sa isang loan app, huwag ka maniwala na kaagad malaki yung amount na mabibigay sa'yo as a credit limit. So, pagkatapos kong ibigay yung aking information, yung kanyang offer is 3,000. Pero hindi 3,000 yung matatanggap mo. Yung matatanggap mo is 1,860 kasi kakaltas po siya ng 1,140. May pa 2 periods pa siyang nalalaman, guys. Pero 2 periods, pero babayaran mo almost buo yung loan after 7 days. Tapos yung natitirang 30 pesos, babayaran mo siya after sa December pa. So, kunyari siyang installment na 2 periods, pero hindi naman pala ganon. So, itong loan app, sasabihin pa niyang other fee is 0, interest is 0, pero bumawi naman siya sa service fee. So, iti-take mo pa ba yung ganitong klaseng offer? Luging-lugi ka guys, because do take note na according sa kanyang disclosure statement, meron siyang penalty na or overdue fee na 2%. If you fail to pay your loan on your due date. At only that, sabi pa niya, this loan agreement shall be governed by Philippine law and any dispute shall be resolved through mediation in Philippine Court of Competent Jurisdiction. Wow! Sa utang mong 3,000 pesos, kung hindi ka makabayad, hahabulin ka niya at kakasuhan. Ewan ko, willing ba silang magastos ng sobra-sobra pa sa amount na utang mo sa kanila? But of course, to spare yourself from the hassle, pag-isipan nyo mabuti if it's really worth taking that kind of loan offer na knowing na hindi mo naman pala buo matatanggap at babayaran mo siya sa loob ng mababang panahon. So guys, again, meron siyang option to delete the account, pero
iba na yung nag-iingat. Pero kung gusto mo pa rin magpatuloy, despite that, of course, makikita mo po siya sa iOS at meron siyang 1001 na rating. Yung nagbigay sa kanya ng rating, medyo marami-rami at meron siyang 4.8 stars. Huwag kayo guys kaagad na maniwala doon. Kasi, yun nga, kahit nasa 4.8 na stars na meron pa rin mga hindi happy sa kanya. At kahit na hindi mo nakita yung review, at least I really hope nakita nyo magkano yung ikakaltas. Which gives you an idea or time to really decide kung dapat mo pang i-download yung loan app na to. And not only nahihingi po siya ng picture ng ID mo, yung selfie mo, of course, hihingi rin siya ng 5 contact reference. Nakukunin mo doon, of course, sa phone book mo. Kaya ayan, nagbigay ka na ng access, which does not sit well with me, guys. And also, disbursement will be made through your e-wallet. And meron ding bank, pero I guess e-wallet is the safer option here, but kailangan mo pa rin pag-isipan to. Also guys, kapag sinabi mo unemployed ka naman, hihingi pa rin siya ng information ng company mo. Tigas ng ulo, ano? And yung mga basic information na hihingin niya, syempre yung education mo, yung number of credit cards, like, anong relevance nito? Hihingi din siya ng email address, gender, residential address, and alternate mobile number, and yung loan purpose. How about it's none of your business, okay? So guys, dapat pinag-iisipan po yung mga loan apps bago tayo mag-submit ng ating information because our information is very, very valuable. At hindi po natin yan basta-basta binibigay kahit na sino, kanino, or kung saan-saan na lang. Especially kung hindi naman pala masyadong maganda yung offer. Hindi po ako basta-basta na lang nagre-review ng hindi ko naman actually sinubukan. Hindi ko naman kayo talaga mapipigilan, ha? Yung masasabi ko naman lang talaga sa inyo is just be careful, okay? Kasi hindi po laro yung pag-uutang sa mga loan apps na to. It's still a responsibility. And of course, it's not all the time na rehistrado sila is legit na. Kailangan nyo pa rin pag-isipan to. Manood ng reviews, yung buong review, ha. Huwag yung pa-clickbait pero hindi naman pala tinapos. So guys, I hope meron kayo natutunan sa video na to and maglalabas ako ng announcement dun sa community section about the shoutout thing kasi kailangan ko ng panibagong list. So kung sinong gusto magpapa-shoutout kasi hindi ko sila basta na notice kung sa regular videos lang sa dami na nagko-comment. So kailangan dun talaga sa community post para meron tayong list, okay? So pasensya po sa mga comments na hindi ko na no-notice, ang dami lang po talaga. But I really do try my best to get back to you as soon as I can and respond as much as I can. And thank you so much for always watching. Also, kung meron kayong gustong pa-check, let me know in the comment section below. I will see you on my next vlog. Bye!